Mabilis na napansin ni Jinwoo na hindi lalaban si Goto. Nakatingin lang siya at sinusuri ang lahat. Samantala, inactivate ni Ma Dongwook ang Beast Mode, at nagsimula kaagad ang mga laban. Kakalabanin ni Baek ang lalaking nakamaskara, habang ang iba ay bigay todo. Nagsimula ang laban gamit ang isang malagatlang gun para lang itakda ang laban. Si Taegyo ay nalulula kay Speedster, ngunit sa halip na magpanik, ginamit niya ang bilis ng kanyang kalaban laban sa kanya. Samantala, isang mana arrow ang muntik ng mahuli ng matapang na lalaki, at agad niyang inutusan ang kanyang koponan na tumutok muna kay Taegyo. Ngunit hindi ito ang oras para pakawalan ang iyong bantay. Napaiwas siya ng tingin saglit, at muntik na siyang ma-flying kick sa mukha. Ang arena ay ginawa gamit ang pinakamalakas na magic stone sa Korea, ngunit ang mga hunter na ito ay pinupunit ito na parang papel. Alam ng mga Japanese hunter na si Baek ang pinakamalaking banta, at kung lalapit siya, hindi niya basta-basta hahawakan ang kanilang mga braso, puputulan niya ito sa kalahati. Kinabahan na si Eye Patch Guy, pero pagkatapos ay nag-transform si Baek, habang hinihiling ng naka-eye patch na sana ay wala siya doon. Naging seryoso ang laban, si Ma Dongwook ay nabangga sa sahig ng Top Knot Guy. Si Taegyo ay ganap na naipit, at ang duwag na batang lalaki ay tumatakbo para sa kanyang buhay mula kay Baek. Samantala, hindi binibigyan ni Cho Hae-in ng puwang para huminga ang kanyang kalaban. Siya ay gumagalaw ng maayos kaya tinawag nila siya bilang ang balerina. Matapos ibagsak ang kanyang kalaban, tumakbo siya para i-back up si Baek. Ngunit sinubukan siyang pabagsakin ng duwag mula sa likuran. Siya ay nagkakamali, tinamaan siya ng malakas na muntik na siyang lumipad palabas ng arena. Ngunit ngayon ay nagiging seryoso na ang mga bagay, na-activate niya ang Berserker Mode, ibig sabihin ay hindi siya titigil hanggat walang napapabagsak. Wala namang pakialam si Goto. Napakabilis ni Kumamoto kaya nahirapan si Cho Hae-in na makasabay. Ginamit niya ang usok upang itago ang kanyang mga galaw, at pumunta para sa pagpatay. Ngunit biglang sumulpat si Jinwoo, hinaranggan ang kanyang welga ng walang kahirap-hirap, at pinagsabihan siya dahil masyadong sobra na ang kanyang ginagawa. Naasar si Kumamoto, ngunit bago pa siya makapag-react ay ikinulong siya ni Jinwoo. Si Goto ay nanood ng hindi makapaniwala, walang paraan na ang batang ito ay isang salamangkero lamang. Tumingon si Jinwoo kay Cho Hae-in, at sinabing dapat nila itong tanggapin bilang isang pagkatalo, dahil natalo na rin si Baek. Ngunit ngayon ang mga bagay ay naging mas kawili-wili. Lumapit ang assistant ni Goto, at niyaya si Jinwoo na kalabanan mismo si Goto. Hindi na kailangan ng translation, obvious naman kung ano ang gusto niya. At dahil gusto ni Jinwoo na subukan ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng pagsakop sa Demon Castle, hindi siya atras. Pero hindi nagustuhan ni Goto ang ngisi sa mukha ni Jinwoo. Ang tagasalin ang nag-relay ng mensahe, tinanggap ni Jinwoo ngunit sa isang kondisyon, kailangan ni Goto na ilabas ang lahat ng kapangyarihan niya. Masyadong confident ang batang ito, at natigilan ang mga manunood, na sa kanilang tamang pag-iisip ay hinahamon ang pangalawang pinakamalakas na hunter sa Asia ng ganito. Alam ni Cho Hae-in na si Jinwoo ay maaaring mag-solo ng A-rank dungeon boss, ngunit maaari ba niyang tapatan si Goto? Tinanong niya si Baek kung dapat ba nilang itigil ang laban na ito. Ang lohikal na sagot ay oo, ngunit walang gustong makaligtaan ang laban na ito. Medyo nag-inat si Jinwoo at naghanda. Bago pa siya kumurap, ibinato ni Goto ang isang napakalaking suntok sa kanyang mukha, masyadong masama para sa kanya. Si Jinwoo ay umiwas sa oras, at si Goto, natanto na hindi ito magiging madali. Masasabi ni Jinwoo na mas malakas si Goto kaysa sa sinumang hunter na nakaharap niya noon, ngunit ang lahat ng lakas na iyon ay walang kabuluhan kung hindi mo man lang may tama. Dinagdagan ni Goto ang bilis nang makita niyang muling ngumisi si Jinwoo. Gulat na ang mga manunood na kayang iwasan ni Jinwoo ang mga suntok na lumilipad ng mabilis, ngunit si Cho Hae-in lang ang nakakasunod. Hindi pa nga seryoso si Jinwoo, habang pinaglalaroan lang niya si Goto, sinusubok ang lakas niya. Napagtanto ni Goto na kung hindi niya gagawin ang lahat, maaaring matalo talaga siya sa batang ito, kaya nagpasya siyang patayin na lang siya ng atake. Naghagis siya ng meteor na suntok, na dinaplisan si Jinwoo sa mukha. Alam ni Jinwoo na kung magpatuloy itong ganito, isa sa mga pumatay o mapatay na quest ang muli niyang makukuha sa system. Kaya sinalo niya sa kalagitnaan ang kamao ni Goto at ngumisi, habang sinabi na muntik na daw siyang mawala ng mata doon, at idinagdag niya, na hindi niya sinalo ang kanyang braso ng sadya, dahil ayaw niyang matapos agad ang laban. Sumabog ang kanilang mga aura, na yumanig sa buong arena. Pakiramdam ng mga tao ay magiging guho ang buong lugar kung magpapatuloy ang dalawang ito, kaya sumugod sina Baek at Cho Hae-in para pigilan si Jinwoo, habang pinigilan ng mga Japanese hunter si Goto.
Pagkatapos ng lahat, magkakaroon sila ng malaking raid sa Jeju Island sa lalong madaling panahon, hindi sila dapat mamatay. Sa wakas ay huminahon ang mga bagay, at natapos ni Jinwoo ang pagsukat sa lahat. Pero ang nakakabaliw, wala sa mga S-rank hunter na ito ang nakapansin man lang ng shadow soldiers ni Jinwoo na nakatago sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Umalis na sila para sa paghahanda sa pagsalakay sa isla ng Jeju. Nang maglaon, nakipagpulong si Jinwoo kay Gunhee upang pag-usapan ang paparating na pagsalakay. Samantala, si Goto ay nasa telepono, na nagsasabi na ang mga hunters ng Korea ay sapat na malakas upang makipagsabayan sa Japan. Ngunit pagkatapos, ang lahat, si Goto, si Cho Hae-in, at si Baek ay natigilan ng marinig na si Jinwoo ay hindi sumali sa raid, ngunit hindi naman ito problema, dahil pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ay mayroong 16 na S-rank hunters, garantisadong tagumpay. Nang gabing iyon, umuwi si Jinwoo para sa isang lutong bahay na pagkain, at ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya nakasama sa raid. Kakagising lang ng mama niya after 4 years, hindi niya siya dapat iwan ngayon. Samantala sa isla ng Jeju, ang hukbo ng langgam ay nagpipieste tulad ng isang grupo ng mga nagugutom na lobo. Binantayan sila ng reyna, sinabing kailangan nilang lumipat. Kinain na nila ang lahat, ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, kailangan natin ng mas malalakas na sundalo. At ganoon din, ibinunyag niya ang kanyang pinakabagong nilikha, ang pinakamalakas na nilalang na nakita sa mundong na kanilang magiging hari. Ang bagay na ito ay kakapisa lamang, ngunit naglalabas na ng napakalaking enerhiya. Samantala, ang balita ay kumalat sa buong mundo, ang mga langgam ay nag-evolve, ngayon ay maaari na silang lumipad, ang mga tao ay nagrally upang ipagtanggol ang kanilang bansa mula sa lumilipad na bangungot na halimaw. At pagkatapos, sa wakas ay dumating ang araw ng pagsalakay sa isla ng Jeju. Nagsimula ang raid, nakapila ang lahat ng barkong militar, habang pinangunahan ni Park Jong-soo ang lower rank hunters para protektahan ang Korea. Kasabay nito, ang mga S-rank hunters ay nagpaalam sa kanilang mga pamilya. Nakasakay sila sa mga helicopter, handang pumasok sa impyerno mismo. Kahit na ang mga mahihinang hunters ay humakbang upang tumulong sa pagtatanggol sa bansa. Si Gunhee mismo ay nagulat sa kung gaano karaming mga hunter ang nagboluntaryo, at pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking sorpresa. Nalaglag ang panganibik nang makitang tumigil na sa pagiging duwag si Byunggo, ngayon ay may S-rank healer na sila nakasama. Samantala, nakarating na sa sentro ng isla ang pangkat ni Goto. Nag-utos siya, lahat ay pumwesto. Isang A-rank hunter ang ipinadala kasama ng Korean team para i-livestream ang buong raid. Inakala ng mga tao na ito ay isang hatol ng kamatayan, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito, na nagsasabing huwag mag-alala, nag-film na daw siya sa mga mas masahol na lugar. Nakahanda na ang attack squad, at nagbigay ng hudyat ang Pangulo. Nagsimula na ang ika-4 na pagsalakay sa isla ng Jeju. Ang Japanese hunters ay nagpakawala ng isang nakakabaliw halaga ng mana upang ilabas ang lahat ng mga sundalong langgam, ngunit ang mga lumilipad ay diretsyong tumututok sa helicopter. At humakbang si Choi, na nagsabi na siya na ang bahala dito. Binuksan nila ang hatch, at nagpaulan siya ng nagninangas na mga palasu, pinasabog ang mga langgam sa himpapawid. Ngunit ang ilan ay nakaligtas sa mga paputok, kaya kinailangan niyang maglunsad ng bowl ang apoy upang matapos ang trabaho. Samantala, si Choi ay nasa sabik at sobrang ganado, ngayon ay sa wakas ang araw na kanilang lilipulin ang mga demonyo na langgam, oras na para maglanding. Ang Japanese hunters ay dapat napigilan ang army ng mga langgam sa loob ng 1 oras, ibig sabihin ay mayroon silang eksaktong ganoong katagal upang pabagsakin ang reyna. Inilunsad ng Navy ng Japan ang kanilang interference signal upang harangan ang mga langgam sa pagtanggap ng mga utos ng reyna. Samantala, ang mga babae ay naghihiwa sa kawon, habang ang isang duwag na iyon ay nakatayo doon na parang poste. Sinelyuhan ni Choi ang pasukan ng pugad ng isang higanteng firewall, hinaranggan ang anumang reinforcement. Sinusubukan ni Baek na alamin kung aling lagusan ang patungo sa reyna, ngunit hindi na nagdalawang isip si Choi, sinunog na lang niya ang lahat. Samantala, pabalik sa kinaroroonan ni Jinwoo, si Jinwoo ay nag-chill lang, tinatapos ang kanyang daily quest. Iniisip ni Jinwoo na ang mga taong iyon ay dapat na sapat na malakas upang mahawakan ang pagsalakay na ito nang wala siya. Samantala, pabalik sa isla ng Jeju, nagsisimula ng magduda ang mga hunter kung talagang nasa loob ang reyna. Ngunit pagkatapos, ipinakita ni Choi sa kanila ang isang silid na puno ng mga itlog, ibig sabihin ay sigurado na siya ay nasa malapit, habang nakita nila ang isang napakalaking itlog sa gitna na napisa na. At alam mo na, ang grupo ay pinagpapawisan ng matindi, iniisip kung anong klaseng halimaw ang gumapang palabas ng itlog na yon.
May sugat si Kenzo sa balikat at tinanong ng S-rank healer kung kailangan niya ng pagpapagaling, ngunit sa halip na tumulong lang, sinimulan niya itong asarin, na sinasabing alam mong hindi ito magiging libre, at hindi pera ang tinutukoy niya. Ngunit bago pa man makapagtanong si Kenzo, isang pulutong ng mga langgam ang nagsimulang dumagsa sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto nitong kapalit, ngunit sa sandaling iyon, hindi na siya sumagot, dahil nang lumingon si Kenzo, naputol na ang ulo niya. Malapit na silang makatagpo ng isang napakalakas na halimaw na nais nilang hindi na sila isinilang. Ang healer na babae ay nagsimulang dumuyugo mula sa kanyang ulo, at ang dalawang lalaki ay nanlamig sa purong takot. Bahagyang nakakita ng blur si Kenzo bago sinubukang matamaan, ngunit hulaan mo, wala na ang kanyang ulo. Malapit nang atakihin sa puso ang nerd boy, at inindayog ang kanyang espada sa desperasyon. Maging totoo tayo, kung ang mga ulo ay hindi lumilipad, ito ay hindi solo leveling. Samantala, ang squad ay nakikipaglaban pa rin sa mga langgam sa loob ng pugad, kahit na ang mga bagay na ito ay may lakas ng S-rank hunters, sila ay halimaw pa rin, ibig sabihin sila ay predictable. Sinaksak ni Cho Hein ang isa, hiniwa ito na parang mainit na kutsilyo sa butter. Napansin niyang mas matigas ang mga shell nila, at talagang masaya siya na hindi ganoon karami. Sinabihan sila ni Byunggo na huwag mag-alala dahil paprotektahan niya sila kung mas marami ang magpakita. Sinubukan siyang asarin ni Beck sa kanyang pagiging matigas, ngunit pagkatapos, agad na napahiya ang kanyang sarili. Nakalimutan niyang durugan ang ulo ng langgam, kaya bumangon muli ang bagay. Ngayon napagtanto nila na ito ay magiging mas mahirap mula dito. Biglang naamoy ni Cho Hein ang amoy ng isang makapangyarihang halimaw, at ginamit ni Beck ang kanyang tigre na pangitain para eskan ang kuweba, doon niya nakita, ang Reyna, na napapaligiran ng libu-libong Royal Guards. Kinampas niya sila ng isang motivational anime speech, na pinasisigla sila para sa laban sa hinaharap. Samantala, sa labas, sa wakas ay dumating ang iba pang Japanese hunters. Hindi nila mahanap ang tatlo nilang nawawalang kasamahan. Nakita ni Robin Hood ang mga salamin ni Nerdboy sa lupa, at namutla siya nang makita niya ang lahat ng dugong iyon. Pagkatapos, mula sa kung saan, bumagsak si Kai, hindi na makahinga sa sobrang aura ng kamatayan. Nataranta ng husto si Dude, pinalamig niya ang buong lugar, kinulong ang sarili sa loob na parang sinusubukan niyang mag-cosplay bilang Elsa. Nilokodan lang ni Boro ang lahat na parang wala lang, sinira ang lahat sa kanyang dinadaanan. Bumalik sa lungsod, ang nakamaskara na duwag at ang gangsta girl ay hindi pa rin nakakarating sa kanilang koponan, ngunit wala silang oras upang ma-stress, dahil ang isang ganap na tsunami ng langgam ay dumiretso sa kanila. Sa loob ng pugad, sa wakas ay narating ng mga tripulante ang silid ng Reyna, na may higit sa 50,000 mga kaaway na naghihintay, kailangan nilang itugma ang enerhiyang iyon. Ang healer ay nag-buff sa lahat sa grupo, ginawa silang mas malakas. Nag-transform si Madongwook sa isang bakulaw, tinitigan ang Reyna, nag-cast ng taunt skill dito. Binahan ni Choi ng apoy ang pugad, na sinilaban ang mga langgam sa kaliwat kanan. Pagkatapos, para lang mag-flex, nagpatawag siya ng isang napakalaking dragon na apoy at inilunsad ito diretso sa kanila, ngunit ang mas malalaking langgam ay lumabas ng hindi nasaktan, kaya naman si Tigerbeck na ang magpapasikat. Nag-full psycho mode siya, naghampas-hampas ng mga langgam sa dingding, ngumisi na parang baliw. Ito ang kanyang tunay na anyong beast, ang isa na nakakatakot kahit sa bangungot. Samantala, ang ating cameraman ay umikot para sa mga view, sinusubukang makuha ang pinakamahusay na kuha ng aksyon. Tinawagan siya ng kanyang amo, sumisigaw, nakuha na namin ang 80% ng audience, kumuha ng mas magandang anggulo, pero sinabihan siya ng healer na tumahimik kung ayaw niyang maging pagkain ng langgam. Samantala, sa buong bansa, ang mga tao ay nakadikit sa kanilang mga screen, pinapanood ang ganap na massacre na ito sa bawat TV, billboard, at telepono. Nagkarga si Madongwook ng isang army sa kanyang kalasag, pagkatapos ay pinasabog sila ng sabay-sabay. Si Tegyu pagkatapos ng labis na paglalaro ng Minecraft, nagpaputok ng 1,000,000 arrow sa hangin, umaasa na kahit isa ay tatama. Kinampas ni Beck ang mga langgam, pinunit ang mga ito para sa isang barbecue. Sinunog ni Choi ang lahat ng nakikita, habang si Cho Hein ay bumaba mula sa itaas, hiniwa sila tulad ng isang ninja. Sa wakas, matapos lipulin ang mga gwardya, isang kaaway na lang ang natitira, ang Reyna. Inihagis niya ang kanyang napakalaking kuko, naglalayong tapusin silang lahat doon, ngunit hinarang ito ni Madongwook gamit ang kanyang kalasag. Nagpaputok si Tegyu ng higit pang mga arrow, ngunit halos hindi na nila mapinsala ang kanyang matigas na exoskeleton.
Sinabihan sila ni Beck na huwag magpanik, ang isang reyna na walang mga gwardya ay isa lamang nakaupong bibe, ngunit nagluwa siya ng masasamang lason para tumahimik ito. Sa kabutihang palad, ang healer ay mabilis na nag-trigger, at agad silang napagaling. Hindi naman hangal ang reyna, dumiretso siya para sa bumubuhay sa kanila. Sigaw ni Choi para umatras ang lahat. Gagawin niyang alabok ang bug na ito. Naglunsad siya ng napakalaking pagsabog, ngunit iba ang pagkakagawa ng halimaw na ito. Sinalo niya ito na parang wala lang. Kinuha niya ang isang bowl ang apoy sa mukha, at sinubukang lumaban, ngunit hinawakan ng dalawang powerhouse ang kanyang mga binti, sumisigaw para kay Cha Hae-in na tapusin ang trabaho. Nagmamadaling pumasok si Cha Hae-in, buffed up at handa ng maghiwa. Tinadtad niya ang bawat binti, iniwan ang reyna na nakadapa sa lupa, pagkatapos ay tinapos siya ng isang huling slash. Pagkatapos nito, lumipad ang isa pang ulo, sumabog ang buong bansa sa pagdiriwang. Matapos ang apat na nabigong pagtatangka, sa wakas ay napuksa nila ang demonic ants. Bagamat naabala pa rin si Beck sa huling sigaw ng reyna. Sinabihan siya ni Byunggo na pabayaan na ito, na ipaghiganti na nila ang kanilang mga nahulog na kasamahan, at ang natitirang mga langgam ay mapapawi sa loob ng 1 taon. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtatagal. Ang katulong ni Goto ang nagbalita ng masamang balita, ang mga langgam ay bumalik sa pugad, at ang kanilang interference signal ay tumigil sa paggana. Nabasag na ang fire barrier ni Choi, at ngayon napagtanto nila na ang huling sigaw ng reyna ay hindi isang sigaw ng kamatayan, ito ay isang tawag para sa tulong. Ang problema, hindi masisira ng mahihinang langgam na iyon ang harang, ibig sabihin ay may darating na mas malala. Ang halimaw, ang makina, ang naglalakad na bangungot, si Baru, isang itim na langgam, na agad na pinupuno ng takot ang hangin. Sa sandaling naramdaman ni Cha Hae-in ang aura nito, halos mahimatay siya sa sobrang takot. Sinubukan munang umatake ni Ma Dongwook, ngunit bago pa man siya makagalaw, kalahati na ng kanyang katawan ay napunit na, at ang pinakamasama, hindi man lang sila kinilala ni Baru. Nilagpasan niya sila, dumiretso sa bangkay ng reyna. Pagkatapos ay ginawa niya ang hindi maisip, nilamon niya ang sarili niyang ina, nagpakawala ng dagandong na puno ng galit. Tumingon si Baru, may pagnanasa na pumatay sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Cha Hae-in, at hinampas siya sa pader ng napakalakas na halos maging bahagi siya nito. Nag-transform si Ma Dongwook para lumaban, ngunit isang kisap mata mula sa kuko ni Baru ang nakaputol ng kanyang braso. Pagkatapos ay itinabi niya ito, naiwan siyang nakatayo na parang scarecrow. Maging ang tigre na si Beck sa buong beast mode ay ganap na nalampasan. Sinubukan ni Choi na mag-spell, ngunit bago pa niya matapos, nilaslas ni Baru ang kanyang dibdib. Si Taegyo ay nagpaputok ng palaso ng diretso kay Baru, ngunit nasalo niya ito sa himpapawid, at itinapon ito pabalik. Halos hindi nakaligtas si Ma Dongwook, salamat sa S-rank healer. Si Byunggo ay nagtatago gamit ang stealth skill, nangangako na hanggat nandyan siya, hindi sila magpapatalo. Pagkatapos, hinawakan ni Baru si Ma Dongwook sa binti at inindayog na parang manikang basahan. Nawalan ng malay si Ma Dongwook, at kahit ang nakakamouflage na manggagamot ay hindi nakatakas. Natigilan si Tiger Beck sa pagkabigla, nabura na si Byunggo sa pag-iral. Sinubukan ni Byunggo na balaan si Beck na tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Kahit na may butas na sa tiyan, pinapatay pa rin siya, kinakagat-kagat ang ulo ng healer na parang merienda, at sa gayon ay nawalan sila ng healer. Nagalit si Beck at buong lakas na sumugod, ngunit inihagis ni Baru sa kanya ang bangkay ng kanyang matalik na kaibigan bago siya sinunggaban sa lalamunan. Sa kanyang pagkaubos ng enerhiya, napilitang umalis si Beck sa kanyang pagbabago. Ngunit ang talagang nagpalamig sa kanyang gulugod, nagsimula nang magsalita si Baru, inulit niya ang huling mga salita ni Byunggo sa kanila, tinawag sila ng mahina, sinabing ang pagpatay sa kanila ay hindi sapat upang ipaghiganti ang kanyang reyna. Matapos scan ang lugar, nagtatanong siya kung nasaan ang inyong hari. Bago pa man makapag-react ang sinuman, naramdaman ni Baru ang isang makapangyarihang bagay, at walang pag-aalinlangan, dumiretso siya rito. Nagsimulang mag-isip si Beck kung si Goto ba ang tinutukoy ni Baru, ngunit walang oras para doon ngayon. Kailangan nilang makaalis doon sa lalong madaling panahon, ngunit nang malapit na silang tumakbo, libu-libong langgam ang dumating sa wakas. Sa labas, nataranta ang team ni Goto. Hindi nila maabot si Kenzo at ang iba pa, ngunit naisip nila na nawalan lang sila ng signal, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang isang napakalaking spike ng yelo, at doon nila napagtanto kung ano talaga ang nangyari. Tumawag ang amo ni Goto, nagtatanong kung bakit ang tagal niyang mag-report, iyon ay noong ibinagsak ni Goto ang balita,
nagkaroon sila ng casualty, at hindi nakita ng kanyang amo na darating iyon. Ipinadala na niya ang kanyang koponan upang harapin ang mga mahihinang langgam, naiwan lamang ang mga Koreano upang harapin ang tunay na bangungot. Pero walang pakialam ang amo niya, sabi niya hanggat nabubuhay pa si Ryuji Goto, walang kwenta ang ilang pagkasawi. Pagkatapos ay nagsimulang magdiwang ang dalawang hamak na ito, kasama ang mga langgam sa likod ng pugad, ang mga Koreano ay may 0% na survival rate. Ang Japan ay malapit ng maging pinakamalakas na bansa sa mundo, mapupuksa ang kanilang pinakamalaking karibal sa buong puwersang militar, at higit pa rito, makukuha nila ang lahat ng kaluwalhatian para sa pag-clear ng isang S-rank raid. Kaya't ang basurang ito ay nag-utos sa koponan ni Goto na umatras sa Rendezvous kasama ang iba. Siyempre, hindi hahayaan ng malaking masamang Baru na makatakas ang mga daga na ito. Itinutok niya ang kanyang mga kuko sa mga taksil na iyon, at habang bahagya itong hiniranggan ni Goto, si Ishida, ayon, sabihin na nating hindi siya nakaligtas. Sinabihan ng malaking boss na tumakbo ang isa pang loser, sinabing makakasagabal lang siya. Pagkatapos ay nagtanong si Baru, "Are you the king?" at nabigla si Goto. Maaaring magsalita ang halimaw na ito, ngunit pinakalma niya ang sarili at idineklara na oo siya ang hari. Pagkatapos ay inilabas ni Baru ang kanyang aura, kaya nakakatakot na para sa isang segundo, naisip ni Goto na kaharap niya mismo si Jinwoo. Samantala, sa loob ng pugad, lumalala ang mga bagay. Ang mga langgam ay patuloy na nagkukumpulan, at si Beck ay sumigaw para palakasin ni Choi ang apoy, ngunit ang kawawang si Choi ay ganap na napagod. Ang lahat ay labis na nasugatan na halos hindi na makatayo. Sinimulan nilang tanggapin ang kanilang kapalaran, ito na ang wakas. Ngunit bago pa man sila maalis, ang mga shadow soldiers ni Jinwoo ay sumambulat sa kanila na parang isang nakakatakot na horror movie. Walang kaalam-alam si Beck kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos, nakatayo sa tuktok ng isang gusali na mukhang isang maangas na legend, dumating si Jinwoo. Gamit ang kanyang shadow exchange, diretso siyang nag-teleport sa larangan ng digmaan. Ang ating cameraman ay walang ideya kung ano ang nangyayari, at ang mga hunter ay lalong nalilito. Si Igris ay pumasok, na iniindayog ang napakalaking espadang iyon na parang Beyblade, habang si Iron ay naninira ng mga surot na parang may utang sa kanya. Ginawa ni Fang ang mga insektong iyon sa giniling na karne ng baka. At ganoon nga, dumating na ang tunay na boss nitong dungeon. Ang squad ay ganap na nataranta habang si Choi ay sinusubukang eproseso kung ano ang ginagawa ni Jinwoo doon. Hindi pa rin nila napagtanto na ang dude ang general ng Shadow Army na ito. Bumalik sa lungsod, nalilito sina Joey at Mr. Song na naging no signal na lang ang broadcast. Samantala ang presidente at inspector ay pinagpapawisan ng malala, iniisip kung ano ang nangyari sa mga hunter. Sa istasyon ng network, nawala ang lahat ng kanilang mga views dahil kailangan nilang putulin ang footage upang maiwasang ipakita ang mga hunter na nawasak. Sinubukan ng amo na tawagan ang cameraman, ngunit walang signal. Sinabi ni Jinwoo kay Iron na gumamit ng panunuya, at boom, lahat ng langgam ay nagkulong sa kanya na parang iniinsulto lang ang kanilang reyna. Siya at si Igris ay nakipagpunyagi sa bug squashing spree, habang si Fang ay naglabas ng isang shield para protektahan ang nalilito at nabugbog na mga hunter. Nagsimulang magpaputok ng mga tanong si Beck na parang press conference, ngunit sinabihan siya ni Jinwoo na uminom ng potion, at magpapaliwanag siya mamaya. Hindi naniniwala si Ma Dong-seok na talagang makakapagpagaling sa kanya ang juice, pero hinampas siya ni Jinwoo ng classic, tumahimik ka na lang at uminom, at bigla na lang gumaling ang lalaki na parang bagong action figure. Ngunit si Cho Hae-in ay nasa napakasamang kalagayan. Kahit ang potion ay walang silbi, kaya sinabi ni Jinwoo na buhatin siya at manatili sa likuran niya. Haharapin niya ang gulo sa unahan. Iyon ay nang ang isang buong alon ng mga langgam ay nagpasya na crash ang party. Bumalik sa asosasyon, sinusubukan ng Pangulo na makakuha ng update, ngunit walang sumagot, dahil pinutol ng malaking itim na langgam ang lahat ng mga komunikasyon, kasama ang Japanese squad. Kaya, inutusan ni Pangulong Gunhee ang lahat ng medical at rescue team na naka-standby. Ang tao ay maalat tungkol sa pagiging masyadong matanda upang lumaban, at nagsimulang manalangin na ang lahat ay makaligtas. Samantala, hinahampas ni Gina ang TV, iniisip na nasira ito. Sinabi sa kanya ng kanyang mama na hindi iyon makakatulong, at si Gina dito ay lumipat sa kanyang telepono upang tingnan ang stream. Sa barko ng Japanese Navy, ipinaliwanag ng kapitan na nawalan sila ng kontak kay Goto, lumabas ang ilang napakalakas na halimaw, at idinagdag ang ulo ni Goto sa koleksyon. Ang Japanese boss ay nagalit, tinawag si Goto na walang silbi at galit na 7 sa kanilang 10 na S-rank hunter ay nabura.
Ngunit nang marinig niya ang halimaw na bumalik sa pugad ng langgam, ngumiti siya na parang isang kontrabida sa Disney, na sinasabing walang Koreano ang mabubuhay, at ang Japan ay mananatili sa tuktok. Bumalik sa pugad, ang mga elite general ni Jinwoo ay naghagis ng galit, habang ang mga pangunahing shadow ay nakikipagpunyagi sa mga langgam. Gustong dagdagan ni Jinwoo ang kanyang squad gamit ang shadow extraction, ngunit napakaraming mata ang nanunood. Hindi na ito mahalaga, matagal nang nawala ang kanyang sekreto, kaya binalaan niya ang mga hunter na malapit na siyang maging ganap na savage, at sinabihan silang manatili sa likuran ni Fang. Hiniling niya sa kanila na manahimik tungkol sa kung ano ang kanilang makikita, ngunit sa kanyang pagpunta upang mag-extract, isang kabaliwan ang nangyari. Tumabi ang mga langgam, walang biro, niyuko nila ang kanilang mga ulo at naglinis ng landas na parang siya mismo ang hari ng mga surot. Ayon, bumalik si Baru pagkatapos magpabagsak sa ulo ng loudmouth na si Goto. Maging ang anino na sundalo ni Jinwoo ay nakatayo doon na parang, nag-imbita sa lalaking ito, iba ang aura na iyon, at naramdaman ito ng lahat. Ang surot ay nagpakawala ng galit na nagngangalit na hiyawan, sumisigaw na ang hari ay wala rin sa labas. Pagkatapos ay tinanong niya, narito ba ang tunay na hari? Napagtanto ni Jinwoo na ito ang freak na nag-burrow ng anino na itinanam niya kay Goto, at nang humakbang siya pasulong, sama-samang hinawakan ng mga hunter ang kanilang mga perlas sa gulat, walang makapagsabi kung kaninong aura ang mas nakakatakot, kung kay Jinwoo o Baru ba. Eto na ang showdown na hinihintay nating lahat. Tinanong ng higanteng roach kung si Jinwoo ang hari ng mga tao, at diretsyong tumawa si Jinwoo sa kanyang mukha na parang, sinasabing nagsasalitang insekto ka lang. Sinabi ni Baru na malakas ang aura niya, pagkatapos ay sumigaw na muntik nang lumipad ang mga hunter, ngunit hindi man lang kumibo si Jinwoo. Pinagpapawisan si Choi, sa pag-aakalang kahit ang ating bida ay hindi makayanan ang freak na ito. Pagkatapos ng 1 bilyong pagtatangka sa koneksyon, ang broadcast sa wakas ay bumalik online. Sumigaw ang amo na ibalik ito sa ere, pero ang katulong niya ay nagsabi na magiging live ang broadcast, ngunit wala siyang pakialam, ang mahalaga ay ang kanilang ratings. Nabigla ang mga tao, sina Johi at Mr. Song, lahat ng nakasama ni Jinwoo ay nakalaglag ang panga sa sahig. Ang kapatid niya ang pinakanataranta sa lahat, since 3 minutes ago, sinabihan niya itong pupunta lang siya sa tindahan sa kanto, ngayon ay nasa broadcast siya sa napakalayong lugar ng impyerno. Naputol pa ng Pangulo ang kanyang upuan sa kalahati dahil sa pananabik. Si Jin Chul, nagtataka, teka, paano pa siya nakarating sa Jeju Island pero wala nang pakialam. Lahat ay umaasa kay Jinwoo. Inihampas ni Baru ang isang killer right hook kay Jinwoo, at tinanong ni Choi kung bakit ganoon ang tinatawag na mage ay nasa malapitan. Umisi si Baru, at sinabing, masyadong mahina si Jinwoo para maging hari, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon nang hindi nagpatinag si Jinwoo. Pagkatapos ay inactivate ni Jinwoo ang ruler's hand, at hinampas si Baru sa lupa na parang nagsasabog ng basura sa isang dumpster, sinundan ito ng isang meteor punch na muntik nang tumama, ngunit nagawa ni Baru na umiwas sa huling segundo. Tinanong ni Madong Sok si Baek kung talagang salamangkero si Jinwoo, ngunit sa puntong ito ay wala nang nakakaalam. Bumalik si Baru na umindayog ng kasing lakas ng martilyo ni Thor, pero hinarang ito ni Jinwoo na parang isang mahinang sampal. Ang camera guy na isang regular na lumang A-rank ay halos hindi makatayo habang nagsimula ang tunay na laban. Sina Jinwoo at Baru ay nakikipagbakbakan ng napakalalakas na suntok. Pagkatapos ay pinalo ni Jinwoo ang isang suntok na napakasama kaya naglunsad ito kay Baru ng 10 bloke ang layo. Nagtataka si Baru, sino ba talaga ang taong ito? Muli siyang nag-charge ngunit humarap si Jinwoo sa himpapawid, at pinako siya mismo sa nguso. Umagos ang dugo sa ilong ni Baru na parang nakita ni Sunji ang isang bikini model, ngunit hindi na naglalaro si Baru. Isang scratch, at boom, nag-inject siya ng venom na napakalakas na kaya nitong patumbahin ang isang rhino. Sa laso na iyon sa iyong sistema, tapos ka na, aniya, habang naghahanda sa huling atake. Ngunit, bago mamatay ang mga ilaw, hinawakan ni Jinwoo ang kanyang pulso at ibinagsak ang isang suntok na may antas ng Diyos, na nabasag nito ang armor ni Baru, at pinasabog siya sa dingding. Si Choi ay nasa full shock mode, si Jinwoo ay hindi pa dapat makagalaw, ngunit sa puntong ito, nakita ni Baek ang sapat na mga nakakatuwang bagay at hindi na siya nagugulat. Sabi ni Jinwoo, yan ba ang tinatago mong alas, at sa ilang segundo, nililinas ng system ang bawat onsa ng lason sa katawan niya. Tumingin siya at sinabing kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay hindi makakaligtas si Cha Hein. Siya ay naglunsad ng isang malupit na sipa, ngunit sa pagkakataong ito si Baru ay umiwas na parang pro, na pagtanto na walang gumagana.
Na-activate ni Boro ang kanyang huling anyo, nagsimulang mag-evolve ang kanyang exoskeleton na para na siyang Digimon, at ngayon ang bug na ito ay 5,000 beses na mas hindi mapapatay. Ipinatawag ni Jinwoo ang kanyang mga Demon Monarch Dagger, kumakaluskos ng madilim na kidlat na parang bagong labas sa boss drop. Ngunit nang sinubukan niyang hiwain ang surot, hinaranggan ito ni Boro na parang nakikipaglaban sa isang panimulang kalaban. Bumalik agad ang dalawa sa paghampas ng kamay, nagpalitan ng suntok sa napakabilis na tila isang Dragon Ball fight sa 2 beses na bilis. Hindi ito sparring match, pag kumurap ka ng isang beses at ang iyong ulo ay nasa sahig na. Nagpatawag si Boro ng isang bangkos ng mga ice spike, malamang na natutunan niya mula sa Japanese S-rank na iyon na naging alaala, at bigla silang nakikipaglaban sa himpapawid na may mga batong nahuhulog sa paligid na parang may nagtapo ng entablado sa blender. Napagtanto ni Boro na ang bilis ni Jinwoo ay hindi lang tugma sa kanya, nahihigitan pa ito. Hindi lang nakikisabay ang lalaki, na-download niya ang kanyang moveset sa real time. Mabilis silang naglaban kaya nilabag nito ang mga batas ng pisika. Hindi mo man lang sila masundan sa slow motion. Ito ang peak ng isang anime. Sinira ni Jinwoo ang bantay ni Boro, at nagpakawala ng mga suntok sa bituka. Pagkatapos ay dalawa niyang hinawakan ang kanyang mga dagger na parang blender sa mga steroid, hinihiwa ang napakalaking ipis na parang may utang sa kanya sa upo. Pero hindi pa natatalo si Boro, binagsak niya si Jinwoo sa dumi, at nagpakawala ng eye-piercing finisher. Ngunit bago pa man maging pangit ang mga bagay, ang skill ni Jinwoo, ang Fatal Strike, ay naging mutilation, at ginawa ng ating bida ang bug na iyon sa ginutay-gutay na lettuce, hiniwa siya ng napakabilis kahit na si Boro ay hindi makasabay. Sinubukan ni Boro na muling mag-regenerate sa likod ng isang pader ng yelo, ngunit si Jinwoo ay may pagpatay sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam ng tunay na takot ang hambog na bug na iyon. Sinipa siya ni Jinwoo na tumama sa mismong bituka, at nabasag ang katawan niya na parang baso. Si Boro, na ngayon ay mukhang nahulog sa isang elevator shaft, tumawag ng backup na parang isang sore loser. Ngunit masama para sa kanya, hindi lang siya ang may squad. Ang Shadow Generals ni Jinwoo ay lumitaw, handang paksain ang bawat huling isa sa mga magaspang na bug na yon. Maging si Kaisel ay humila na parang panghuling boss ng isang gotcha banner. Binasag ng mga orc ang kaig, at naghulog si Fang ng bowl ang apoy na palm unit sa pugad na parang isang lata ng soda. Dir-diretsyong nagpanik si Boro, sinasabing wala sa mga ito ang may katuturan, hindi ba dapat siya ang hari, bakit pakiramdam ng lalaking ito na naka-black jeans at naka-hoodie ang huling boss? Sinubukan ni Boro na tumakas gamit ang kanyang mga pakpak, ngunit hinawakan siya ni Jinwoo na parang larwang crane machine at ibinagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ng tunay na hari. Walang mga talumpati, walang awa, isa pang mutilation, binugbog niya si Boro hanggang mapatay. Biglang nag-level up si Jinwoo ng 5 beses, nagsimulang magpanik ang lahat ng langgam, at tumatakbong parang mga roaches kapag bumukas ang mga ilaw. Hindi makapaniwala ang mga hunter, mananalo talaga sila. Ngunit hindi nagdiwang si Jinwoo, tumatakbo siya patungo kay Chaein, na mukhang isang hininga na lang mula sa permanenteng pag-log out. Sinabi nila sa kanya na maghintay para sa isang chopper, ngunit sinabi niyang hindi siya makakaligtas, kaya kinuha niya ang kanyang huling paraan, ang Elixir of Life, na nagligtas sa kanyang ina mula sa isang nakamamatay na sakit. Kung may makapagliligtas sa kanya, ito iyon. Ngunit kahit na iyon ay hindi sapat. Hindi siya tumugon, nadurog si Jinwoo, sinubukan niya ang lahat, at walang gumana. Tapos, nung parang nawala na lahat ng pag-asa, may naalala siyang malaking bagay. Pero syempre, doon mismo nagtatapos ang episode.